Hi guys, good morning. Gising na ba ang lahat? Parang ako lang yata ang late gumising eh. Alam nyo ba kung anong oras na yan guys? Alas 11 ng umaga. Ang sarap matulog kasi. Kasi weekend kasi ako ay nagtrabaho. Stay in ako doon sa aking matanda. So yan, natulog ako ng natulog. Kahit wala naman akong ginagawa doon. Maghilamos tayo, yung aking ginamit na sabon ay yung mumurahin lang talaga. Kasi yung aking mukha talaga ay mumurahin lang naman talaga. Char. Kasi nga hiyang ako sa sabon na natural. Yung sabon na yan is 1 euro. Sa Pilipinas yan, mga 61 pesos, 60 pesos. Kaya yung aking mga tagyawat, hindi nagsilabasan. Pero kapag bibili ako ng sabon na mahal, sobrang mahal na nga, yung aking tagyawat ay nagsilabasan. Ang saya-saya nila talaga, ang sakit ng mukha ko. At yung aking ginamit na tawil na ko, guys, good morning tawil yan from the Philippines. Matagal yan sa akin. Ang dami na niyang dumadaan na euro sa tawil na yan. Kasi yan araw-araw kong ginagamit. Pero, nandyan pa rin nakasurvive. 15 years. O, diba? Sobrang tagal na niya. Pero yung aking mata dyan, huwag yun ang pansinin. Ganun talaga yan. Parang bulkan na umuusbong. Shout out nga pala sa mga sandoy, mga kalahi ko dyan na yung mga mata ay talagang ganun. Hala ka, oy. Pero magaganda talaga sila. Marami na paibig. Charot lang. Oo nga pala, kapag may kasama ka sa bahay, kapag gumamit ka ng CR o lababo, kusina, salon, at iba pa, kalat mo, linis mo. Kaya yun ang ginagawa ko ngayon. Kasi wala naman tayong tagasunod na maid. Tayo lang naman dito ay mga maid. So, yung mga nilinisan natin ay atin yung sariling mga dumi. Oh, char. Napaka-effective talaga yung mga pagpa-edukar sa atin ng ating parents. Mula sa ating tahanan, bago tayo lumabas doon, tayo ay maglilinis, labas man o sa loob. Magandang asal, magandang ugali, magandang pakipaghalubilo sa iyong kapwa, at mahabang pasensya. Kasi pagdating mo sa abroad, nako, kailangan mo talagang makisama sa lahat ng oras sa mga kasamahan mo. Kaya kapag mahabang pasensya mo, talagang masaya ang buhay. Kaya ngayon guys, tayo naman ay magbe-breakfast. Tignan natin kung ano ang ating makukuha dito. Kung ano kayang iniwan ng aking husband sa akin. Ay nako, inom tayo ng konting milk. Yan ay produkto from the north of the Spain. Yan po ay Asturiana milk. Galing pa sa Asturias kung saan kami galing noong 2006 hanggang 2016. O diba? Detalye talaga. At kukuha naman tayo ng pinggan dito. Maaabot ko ba? Kasi ang tataas ng amin talagang mga lagay ng pinggan guys. Kasi itong bahay na ito ay napakataas yung kanyang ceiling. So, ang mga tao dati dito, yung may-ari, syempre mga Spanish, di syempre ay matatangkad. Ay nako, may naiwan pang isang pancake. Sabi ng mister ko, yung pancake iniwan ko sa'yo isa lang. O di okay lang, walang problema. At least maubos natin yan. Kasi flavor banana tsaka flavor Fanta lemon po yan. Sobrang sarap. So, isa lang natira kasi nga, ang ginawa ko ay 6. Bawat breakfast, isa-isa lang. Hindi po din dalawa. Budget kasi mahal ang rice, mas murang harina. Charot lang. Hi guys, breakfast na naman tayo oh. Last na tong pancake na to oh. Sinirahan pa ako ni mister ng isa. Sarap talaga niya. Today is Monday. Yung aking gatas, ang nilagay ko is honey. Minsan hindi kami naglagay ng honey or wala talagang asukar yung gatas namin. Nasanay na kami yung gatas namin walang asukar. Kailangan tayong mag-iwas asukar. Kapag yung ating kinain bread or ganito may asukar, yung ating milk walang sugar. Pero naglagay lang ako ng konting honey, miel. Kahit na binabalance-balance na namin yung kinain namin kapag ganyan. Halimbawa, kapag yung salad na yung nilagay mo, medyo merong mga may asin na yung mga tuna or may asin yung olives,
Hindi na kami naglalagay ng asin sa salad, no? Dahil dapat i-balance kasi nga, hindi na tayo mga bata ngayon. Tayo ay lagpas na sa kalendaryo, kaya dapat mag-ingat-ingat sa mga matatamis at sa mga maaalat. Kasi tayo lang naman kasi yung gumagawa ng ating mga sakit sa ating katawan. Pero pwede siyang maiwasan. At kapag meron tayong mga sakit-sakit, pwede din tayong gumaling sa ating sariling paraan. Diba? Kasi nga, umiiwas tayo sa mga pagkain na sobrang maalat, sobrang matamis. Nasa atin lang kasi yun. Ang mga Filipino kasi mahilig sa bukas na lang. Yun lang naman to eh. Bukas, hindi na ako kakain. Marami kasing bukas eh. Maraming next time. Kaya, alam nyo, bilang isang OFW, nagkakasakit din kami. Kaya kami nag-iingat. Dahil yung aming puhunan ay yung aming health, ang aming katawan, pagtatrabaho. Kahit may sakit kami, nagtatrabaho kami. So, doon namin na-realize na dapat talaga ay control. Kasi walang mag-aalaga sa amin dito kapag kami nagkakasakit. Sarili namin ang inaalagaan namin. Kami-kami lang. O di kaya gagapang ka papuntang kusina kapag nagkakasakit ka. So, napakahirap yun. Ubos na. Sapat na yung kinakain mo na hindi kayong sobrang busog. Yun yung maganda. Yung hindi ka sobrang busog. Kasi mas haba pa yung buhay natin.